Hi guys! Konnichiwa! Welcome to my YouTube channel. Gagawa po tayo ngayon ng Japanese style na hamburger. Ito yung steak burger na ulam nila dito sa Japan. Ngayon po, ito, meron tayo dito 450 grams na giniling. Dito sa Japan, magkahalo na po yung pork at beef. Mabibili nyo po ay bikiniku ang tawag po dito sa Japan. At nasa ibang lugar naman po, pwede po kayong maghalo ng 300 na ground beef at 150 na ground pork. Ito po, bago natin to ilagay yung mga sangkap sa kanya, hayaan po natin siya muna sa ating ref hanggang sa magawa po natin yung pansahog sa kanya. Tapos, kailangan din po natin dito ng isang malaking onion. Ganito po. Kailangan po natin dito ng mirin at ng konting asin. Pag ginisa po natin siya, kailangan po natin itong i-caramelize. Ngayon, ito po, meron tayong itlog dito na S size lang, breadcrumbs, fresh milk. Kailangan din natin ng paminta, asin, nutmeg, at sa sauce po natin, kailangan natin ng soy sauce, mirin, sake, honey. Kung walang honey, pwedeng sugar. Kailangan din po natin ng mustard, grain mustard po, ketchup. Yan po ang ating sauce. Ngayon po, pag piniprito na po natin to, yung ating hamburger, kailangan din po natin ng 3 tablespoon ng osake at ng water, 3 tablespoon po. So, umpisaan na po natin yung ating Japanese style hamburger. Papunsindi ang ating kalan, lagyan po natin ng 1 tablespoon na cooking oil. Turn on the heat. Ayan, mainit na po yung ating kawali. Lagay lang po natin yung ating onion. Isa lang po natin yan. Ngayon dito po, lagyan natin siya ng 2 pinch ng salt. Tsatsaga po tayo dito maghalo. Ngayon. Ito po yung magdadagdag ng sarap, umami sa ating wapu hamburger. Yan. Ngayon po, gusto natin ito padaling caramelize. Lalagyan po natin siya ng 1 tablespoon na mirin. So, ayan. 1 tablespoon na mirin. Haluin lang po. Ngayon, para hindi ko masunog itong ating, pag nasunog po kasi yan, mapait po yan. So, over medium high heat po tayo dito. Yan, haluin nyo lang po yan ang haluin hanggang sa medyo mag-brown na po siya. Ganyan lang po.
po yung ating, ganyan lang po. Ang ating onion na ilalagay po natin sa ating hamburger. Ayan. Turn off the heat. Ngayon po, ilagay lang po natin siya sa isang lalagyan at hayaan mo natin siyang lumamig. Set aside lang po natin. Ayan. Malamig na po yung ating onion. Lagay po natin yung isang egg at breadcrumbs. Haluin lang po yan. At ilagay po din natin ating fresh milk. Sama din po natin dyan sa ating breadcrumbs. Yan. Pagsasama-samahin lang po natin ito lahat at ihahalo po natin sa ating giniling. Ngayon po itong ating giniling, lalagyan lang po natin ng 1 teaspoon ng salt. Lalagyan din po natin siya ng pepper, 2 pinch lang po, at nutmeg. 1 pinch lang po. Ngayon po ito, haluin lang po natin. So, ayan, mix lang natin po siyang mabuti para makuha ng ating yung mga pampalasa natin. Ayan, ganyan lang po. Sabi nga, mekos-mekos nyo lang po yan. Ganyan. Tapos dito, lagay na po natin yung ating breadcrumbs na may itlog at milk. Yan. Ganyan lang po. Ngayon, ganyan. Mix nyo lang po para mag-well combine yan ang ating mga sangkap. Yan, ganyanin lang nyo po. Ikot-ikutin nyo lang po yan. Ngayon po, pag nabuti po yan, pumuti na po yung ating karne. Ganyan na po yung ano niya, tsura niya. Yan. Medyo konti pa. Haluin pa po. Yan. Ganyan lang po. Yan. Ganyan nyo lang po lapatin at hihiwain ko lang po yan sa ng aking kamay sa 4 na piraso lang. Ngayon po, kung gusto nyo ng marami, mas maliit pa dyan, okay lang po. Sige po, kayo na pong bahala. Ako 4 na piraso po ang gagawin ko dito sa ating hambago. Yan. Ngayon po, kumuha po tayo ng ating kawali. Itong ating kawali, meron ng 1 tablespoon po ng cooking oil. Ngayon po, yung ating kamay, lagyan lang po natin ng cooking oil yan. Punasan lang po natin ng cooking oil para hindi tumikit po yung ating giniling sa ating kamay. Yan. Ngayon po, kumuha na po tayo ng isa. Gagawin po natin dito, bibiluin lang po natin siya sa ating mga palad. Ganyan. Biluhin nyo lang po yan. Ganyan lang po. Ngayon, pag nabilog nyo na po yan, tatanggalin po natin yung air niya sa loob. So, ganyan.
Palipat-lipat lang po sa magkabilang kamay. 20 to 30 times nyo po gawin yan. Ganyan lang po. Yan. Tapos, bilugin nyo lang po. Ayusin nyo lang po yung kanyang pagkakabilog. At tinatanggal natin yung air niya sa loob para hindi po siya magkaroon ng crack mamaya pag niluluto na po natin. Yan. Kuha pa po tayo ng isa. Yan. Gawin lang po natin uli yung ginawa natin kanina. Ganyan lang po, bilugin. Bilugin mabuti sa inyong mga kamay. At tanggalin po natin yung air niya. Yan. So yan, ganyan lang po yan. So pag natapos po itong pangalawa po natin, gagawin din po natin yung dalawa pero hindi ko na po sa inyo ipapakita. Yan, ganyan lang po. Ayusin yung shape niya, yung tsura niya. Bilugin nyo po. Yan. Ganyan lang po. Salang na po natin sa ating kalan. Turn on the heat. Yan. So, mag-iintay lang po tayo na maprito yung kabilang side na yan. Yan, nakikita nyo na po. Nalabasan na po yung oil ng ating hambago. So, ito po babalik na rin po natin mamaya. Hintay lang po tayo ng konti. Ayan, masyado na pong mainit yung ating kalan. So, dito po, over medium high heat po tayo. Ayan. Baliktarin po natin siya. Ayan. Ganyan po. Tapos, dito po, maglalagay po tayo ng 3 tablespoon na cooking sake at 3 tablespoon din po ng water. Ngayon po, ito takpan po natin. Over medium high heat po tayo. 5 minutes po natin siya hahayaan na maluto. So, ayan, naka 5 minutes na po tayo. Ngayon po ito, hahayaan natin siya ng 5 minutes dyan sa ating kawali at hindi natin tatanggalin ng takip. Turn off the heat at mag-intay lang po tayo ng
5 minutes. So, ayan, pag sumasamahin na po natin yung ating sauce sa isang mangkok, soy sauce, cooking sake, mirin, green mustard, ketchup, at honey. Kaya kung wala po pa yung honey, pwede din po ng sugar. Lahat po yan, tigwa 1 tablespoon lang po. Haluin nyo lang po yan. Kung sugar po yung nilagay nyo, kailangan matunaw po yung sugar. Ayan, ready na po yung ating sauce. Ngayon, naka 5 minutes na po tayo. So, ayan na po yung ating ngayon po, kailangan po natin sa plate. Ayan, lagay lang po natin siya sa plate. Ayan na po yung itsura ng ating bulong. Ito po yung itsura ng ating bago. Ngayon po ito, hindi po natin ito itatapon. Itong pinagpituhan niya. Dito po natin lalagay yung ating sauce. Turn on the heat. O hayaan lang po natin siyang medyo init. Ayan, nagsisimmer na po siya. Lagay na po natin yung ating sauce. Haluin niyo lang po yan. Over high medium heat po tayo. Yes. Medyo lumapot na po ito. Okay na po. Yan, ganyan po. Ganyan lang po kalapot. Turn off the heat. At lagay na po natin siya sa ating hambab. Lagay lang po natin yung sauce dyan. Ngayon, bahala na po kayo kung gaano karami ang gusto niyo. Ganyan lang po yan. Ganyan lang po. Ngayon, ito pong ating green beef dito. Optional lang po yan. Yan, gawa na po yung ating washoku hambab. Sana po nagustuhan ninyo ang ating recipe ngayon. At kung nag-enjoy po kayo, paki-like, paki-subscribe, at paki-hit nyo na rin po yung ating notification bell para ma-notify po kayo ni YouTube. At sana po, pakishare nyo ito sa inyong mga mahal sa buhay at mga kaibigan. At nagpapasalamat po ko sa lahat ng mga viewers ko, cross-watchers, sa aking editor. Shoutout sa iyo, Pierre. At taos puso po ko nagpapasalamat sa inyong lahat. Stay safe, stay healthy. God bless po sa inyong lahat at arigatou gozaimasu.